Magandang umaga po sa lahat at welcome sa ating pagpupulong ngayong umaga. Salamat sa pagdalo ngayong umaga, lalo na sa ating mga Bible study at mga bisita. Para pasimulan, kung angkop sa inyong kalagayan, tayo po ay tumayo at awitan natin si Jehovah ng awit ng papuri. Ang awit natin ay awit 133, Sambahin si Jehovah habang nasa kabataan, hango sa Ecclesiastes 12:1. Muli, awit 133. Isa ka bang kabataan o dati kang kabataan? Bueno, bagay ang paksa sa atin ngayon. Ang ating paksa, pagmamasid sa mga kabataan mula sa pangmalas ni Jehovah. Ito ay itatawid sa atin ni Brother Fernan Cal mula sa Retiro Congregation. Muli, pagmamasid sa mga kabataan mula sa pangmalas ni Jehovah. Brother Cal. Sino sa atin ang edad ay 30 years old below? Pwedeng pakitaas ng kamay. Kay mahiya, 30 years old below. Uy, marami-rami, ano? At karamihan, mga bisita, ng mga kabataan, mga bata. Bakit ko kayo pinagtaas? Gusto namin kayong bigyan ng komendasyon. Komendasyon saan? Komendasyon dahil nasa Kingdom Hall kayo ngayon. Dumalo kayo. Baka ang ilan sa inyo ay talagang maaga pang gumising. Kasi kung titingnan natin yung background ng ilang kabataan sa libutan ngayon, kapag ganitong araw, Sabado, nasaan sila madalas? Tulog. Baka puyat kagabi. Kakachat. Pero kayo, baka maaga kayong nagising, natulog. Nag-relax kayo para makadala kayo sa pulong na ito. Ang ilan naman, dahil sa mainit na panahon, anong gagawin nila? Pupunta sila sa SM, magpapalamig. Yan. Pero kayo, nandito kayo. At hindi lang sa ganitong pagkakataon kayo binibigyan ng komendasyon. Mahal namin mga kabataan, kasama yung mga bata. Marahil ay regular din kayong lumalabas sa larangan, nakikibahagi kayo sa paglilinis, sa inyong kongregasyon, sa inyong Kingdom Hall. Kaya kitang-kita naman ang ebidensya. At ang ilan ay nagpapagamit pa ng higit sa bayan ni Jehovah. Kaya muli, nais naming ipaabot sa inyo ang aming maibiging komendasyon sa inyo. Sino naman po dito ang edad ay 60 years old pataas? Yan. Uy, marami-rami din po, ano? Nais din po namin kayong bigyan ng komendasyon. Bakit? Kasi kayo po ang nagbibigay ng mahusay na halimbawa sa mga kabataan kanina. Ang yung pagiging masigasig, yan yung pinaka-best example nila. Tinutularan nila kayo. At nakakatuwa kanina, kayo po yung una sa pulong. Yan. Talagang sinisikap nyo rin na makadalo ng maaga sa ating pulong. Paano naman yung mga 59 hanggang 31? Yan. Marahil kayo po yung mga magulang o mga adulto na nagtitrain sa mga kabataang ito. Kaya karapat dapat din kayo sa maibiging komendasyon. At alam nyo ba, mahal namin mga kabataan, mga bata, hindi lamang yung magulang,
yung mga elders sa inyong kongregasyon at yung mga may edad sa inyong kongregasyon ang nagbibigay sa inyo ng komendasyon. Merong isang persona. Ayan. At sino yon? Walang iba, kundi ang Diyos na Jehovah. May prueba ba tayo? Basahin natin yung unang teksto. Awit 127:3-5. Pakisuyo. Pakitap nyo sa inyong mga gadget dito sa Awit 127:3-5. At mamaya hanapin natin. Tulungan niyo akong hanapin yung mga salita dito na nagpapakita na binibigyan kayo ni Jehovah ng komendasyon. Sa 3 sabi, ang mga anak ay mana mula kay Jehovah. Ang bunga ng sinapupunan ay isang gantimpala, gaya ng mga palaso sa kamay ng malakas na lalaki. Gayon ang mga anak ng isa noong kabataan niya. At sa 5, maligaya ang lalaki na pumupuno sa kanyang lalagyan ng mga kapalaso. Hindi sila mapapahiya dahil makikipag-usap ang mga ito sa mga kaaway sa pintuang daan. Nakita niyo ba, mahal namin mga kabataan, mga bata, yung salitang mana, gantimpala, maligaya? Ano yung mga salita na yan? Positibo o negatibo? Positibo. Nagpapakita ang tekstong ito na sa positibong paraan kayo tinitingnan ng ating maibiging Ama, ang Diyos na Jehovah. At syempre, tunay na pinapakita iyan ni Jehovah. Halimbawa, kung titingnan natin sa kanyang organisasyon, naglaan si Jehovah ng mga pagsasanay at pangangalaga, edukasyon, kasama ng mga kautusan na nagsasanggalang sa inyo. At maalala niyo ba mga kabataan, mga bata, meron ba kayong nadalawa na assembleya o convention na walang paksa tungkol sa inyo? Wala ano. Lagi kayong kasama. Lagi kayong gustong patibayin ni Jehovah. At kung titingnan natin yung website, kagabi po, chinek ko sa ating website sa Tagalog, tinype ko yung salitang kabataan. Ang reference na lumabas ay nasa 4,334. Bakit kaya ganun karami? Pwede naman sanang 3 na lang. Bakit 4,000 mahigit ang ibinigay sa inyo ni Jehovah? Yan ay nagpapakita na mahalaga kayo sa Diyos na Jehovah. At tulad na banggit kanina, patuloy kayong ginagamit ni Jehovah sa kanyang organisasyon. Oo, mahal na mahal kayo ng ating maibiging Ama na si Jehovah. At bukod kay Jehovah, meron pang isang persona rin na nagpakita ng komendasyon sa inyo. Basahin ulit natin yung ating pangalawang teksto dito sa Mateo 19:14. Ang sitwasyon na ito ay pagod na si Jesus. Ayan. Kayo mga alagad, siyempre, concerned din naman, pero may lumapit na mga bata. Pero pansinin niyo yung sinabi ni Jesus, dito sa 14. Sinabi ni Jesus, hayaan niyong lumapit sa akin ang mga bata, at huwag ninyo silang pigilan, dahil ang kaharian ng langit ay para sa mga gaya nila. Ipinakita ng teksto na si Jesus din ay nagpakita ng pagpapahalaga sa mga bata. Sino tinularan ni Jesus? Walang iba, kundi ang kanyang Ama, si Jehovah. Kaya na-imagine nyo ba mga kabataan, mga bata, na kung si Jesus ay laging nakasimangot, yung hindi siya nakangiti lagi, magiging lapitin kaya siya ng mga bata? Tunay na hindi. Pero marahil, nung panahon na si Jesus ay kahit pagod na pagod, naka-smile pa rin. Kaya yung mga bata, mga kabataan na tulad ninyo, ay gustong-gusto siyang lapitan at pinakita rin ni Jesus na siya ay madaling malapitan. Oo, ang ganyang mga katangian ay patuloy rin tinutularan ng inyong maibiging mga ama. O ang mga magulang ay nagsisikap na tignan ang mga kabataan sa pangmalas ni Jehovah at ni Panginoong Jesus. Kaya sa simulain ng Efeso 6:4, Colosas 3:21, di ba pinapakita doon na hindi nila iniinis yung kanilang mga anak, bagkus ay pinapalaki sa gabay ng Diyos na Jehovah. At ang isa sa madalas idiin sa ulo ng pamilya, lalong higit, yung regular family worship. Kung pinapakita iyan o ginagawa yan ng ulo ng pamilya o ng mga magulang, nagpapakita na tinutularan nila ang Diyos na Jehovah. Di ba mahirap iyan? Challenge iyan? Lalo na kung nagtatrabaho tayo, nakakapagod ang maghapon. Pero nagsisikap tayong gawin iyan. At syempre, hindi tayo pinabayaan ni Jehovah. Maraming mga artikulo na makakatulong para maging makabuluhan, masaya ang family worship. Halimbawa na naman kung medyo bata, ang edad siguro ay mga 8 years old below, sino yung kilalang karakter na ginamit ni Jehovah para matulungan yung mga bata? Sino nakakilala kay Caleb at Sophia? Ayan, di ba may mga video?
na para sa mga batang ito? Ang tanong, mga mahal naming mga magulang, pati una ba natin itong pinapanood? O iniisip natin na hindi, pang bata naman yan, kayang-kaya ko na explain sa anak ko yan. Di ba't hindi? Advance natin itong pinapanood para mas may apply natin to sa ating mga anak. Kung isang kabataan naman, ano naman yung artikulo o publikasyon na ginagamit natin na pantulong ni Jehovah? Nandiyan yung tanong ng kabataan o young people ask. Tomo 1 at Tomo 2. Ayan. Kaya muli ang tanong, mahal namin mga magulang, mga ama, pati una ba nating binabasa ito? O sinasabi natin din na pagdaanan ko na yan, kayang-kaya ko na explain sa anak ko yan. On the spot, kaya ko explain yan. Di ba't hindi natin ginagawa yon? Bagkus, pinag-aaralan nating mabuti para mas ma-explain natin sa ating mga anak. Oo, ang ganyang mga bagay, pagpapakita muli na talagang tinutularan natin si Jehovah at si Panginoong Yesus. Ang mga simulain sa Biblia rin ay tumutulong sa isang magulang na disiplinahin sa pangmalas ni Jehovah ang kanilang mga anak. Kaya yung gumising 1992 ay malaking tulong para mas maging balanse yung pagdidisiplina. At syempre, hindi lamang yung mga magulang ang tumutulad sa Diyos na Jehovah. Nakakatuwa sa inyong kongregasyon, kitang-kita na ginagamit din yung mga kabataan. Ayan, at nagpapagamit sila. Yung mga elder, binibigyan sila ng mga assignment para mas matrain sila. Di ba ang gobyerno nito, may tinatawag na programa noong mga nakakaraan. Familiar ba kayo sa salitang build, build, build? Ayan. At talagang nakita natin yung epekto, maganda naman. Pero sa bayan ni Jehovah, meron din ginagawang programa tayo. Ano yun? Yun yung train, train, train. Hindi ito yung maandar, ha? Ayan, yung pagtitrain sa mga kabataan. Yun ang ginagawa ng mga elder, ng mga matatandang Kristiyanong adulto sa mga kabataan, maging sa mga bata, para magamit sa bayan ni Jehovah. Oo, tunay na pinahalaga ni Jehovah ang pagsamba ng mga kabataang ito. Ngayon naman, dumako tayo sa mga kabataan na talagang nakuha yung pagsang-ayon ng Diyos na Jehovah. Sa English, ginamit yung nag-e-enjoy sila habang naglilingkod kay Jehovah. Tingnan natin kung meron ba talagang mga kabataan na nag-e-enjoy ng panahon ng Biblia. Gawin ko lang pong style quiz. Yan, pwede nyo sagutin, ha? Pero huwag nyo naman lakasan masyado. Yan. Halimbawa, unang clue. Siya'y tumanggap ng makahulang mga panaginip mula sa Diyos samantalang teenager pa. Yan. Sino siya? Tama, si Jose. 1 point. Pangalawa, tapat at masunurin, handang iwan ng normal na pamumuhay ng isang batang Israelita. Medyo challenge no? Ang isa siguro sa clue na madali, nangako yung tatay niya, na kung sino yung unang lalabas dyan, maglilingkod. Sino yun? Sino nakaalam ng pangalan? Sa paraiso, alamin natin yung pangalan niya. Pero sa Bible, ang sabi, anak na babae ni Jefte. Pangatlo, ang Espiritu ni Jehovah ay nagsimulang kumilos sa kanya samantalang siya ay isang bata pa. Meron siyang 9-footer na kalaban. Ginamit niya yung Sino siya? Si David. Pangapat, 8 years old naging hari. Si Hosheas. Ilang points na? 4 na. Very good, Panghuli, malamang na isang teenager nang dalhin sa Babylonia, siya ay natiling matatag, matapat, hindi nakipagkompromiso. Nagpray siya, dinala siya sa yungib ng mga leyon. Sino siya? Si Daniel. Yan. Kaya nakita natin na yung mga kabataang ito, ano yung common ground nila? Na habang naglilingkod sila kay Diyos sa Jehovah, nag-e-enjoy sila. Yan ang gustong-gustong makita sa inyo, mahal naming mga kabataan, mga bata ng Diyos na Jehovah, habang naglilingkod kayo sa Kanya. Ayaw ni Jehovah na sabihin na naboboard kayo. Bagkus gusto ni Jehovah na nag-e-enjoy kayo. Kaya kapag nafe-feel nyo na naboboard, yung mga kabataang ito, pwede nyo ulit basahin. Ano ba yung nakatulong sa kanila o tip para mag-enjoy sila? Ang totoo, 5 lamang ito. Marami pang kabataan na pwede kayong mabasa sa Biblia na makakatulong sa inyo para mag-enjoy kayo na naglilingkod sa Diyos na Jehovah. Ngayon naman ay dumako tayo sa mga pakana o taktika ni Satanas. Si Satanas, laging nag-o-overtime para hatakin kayo, mahal namin mga kabataan. Yan ang nakakalungkot na malaman. Sinisikap na kahit nasa kingdom hall kayo, wag ka nang gumising, nakakaantok pa, parang gano'n, Maaga yung kipulong nyo.
Yan ang gustong gawin ni Satanas. Pero ano yung maganda sa Diyos na Yehova? Sa simulain ng Genesis 8:21, alam ni Yehova na kailangan nyo ng tulong. Kaya nandyan din yung pangtulong ni Yehova. Alamin natin ngayon, yung ilang mga pakana ni Satanas. May 6 na pakana na ginagamit si Satanas. At syempre, alamin din natin yung mga pangtulong ng Diyos na Yehova. Ito yung una. Ito yung gustong ipasok sa inyo ni Satanas na dyablo, mahal naming mga kabataan. Ako ang nakikita, ako ang nasisisi, ako ang laging may kasalanan. Nafe-feel nyo ba yan? Si mama, ako na naman nakita. Ako na naman nautusan. Lagi na lang ako. Di ba ganyan ang gustong ipasok sa inyo si Satanas? Pero ganun ba talaga? Ano ba yung pantulong ni Yehova? Simulain ng 2 Timoteo 2:22. Gusto kayo ng inyong mga mahal na magulang na i-train, maging matured. Kaya dinidisiplina kayo at patuloy kayong tinuturuan sa landas ng Diyos na Yehova. Kasi ang totoo, nung isilang kayo sa mundong ito, laking tuwa ng magulang nyo. Dahil mahal na mahal kayo ng inyong maibiging mga magulang. Huwag niyong kakalimutan yon. Mahal naman yung mga kabataan at mga bata. Ano yung pangalawang taktika naman ni Satanas? Ikalawa, sabi nila ni Satanas o ng sanlibutan ito, kahit bata ka, pwede ka makipag-date o makipagrelasyon. Kahit nga 14 ka, pwede na. Parami na ng parami yan. Kaya sabihin sa'yo, ikaw naiiba, wala kang ka-date ngayon. Yan yung patuloy na taktika ni Satanas na pinapaisip sa inyo. Pero totoo ba talaga yon? Na magiging malungkot ka? Ano yung tulong ng Diyos na Yehova? Kung titignan niyo po yung ating Young People As, Tomo 2, Chapter 1, kung na-download niyo po, pwede niyo makita yung magandang binanggit dito. Yan. Tinulad dito sa pagkuha ng exam na hindi ka pa handa. Yan. Yung pakikipagrelasyon ng bata pa. Na-imagine nyo ba na final exam na bukas o sa mga susunod na araw, hindi kayo nag-review? Ang tanong, papasa ba kayo? Sabi ng ilan, Brad, oo, stock knowledge. Kayang-kaya ko yan. Pero ang tanong, ilang percent na papasa ang isa kapag hindi nag-review? 90% ba? Hindi, ano? 10% pa nga, mas mababa pa. Ibig sabihin, napakaliit ng chance na pumasa kayo. Pero, sabi sa aklat, kapag kayo ay nag-review, mas malaki yung chance na makapasa kayo kahit gaano mang kahirap ang exam na iyon. Ano yung punto? Ang pag-e-exam sa sarili o pagkilala sa sarili ay malaking bagay para malaki yung chance na maging tama yung desisyon natin. May kinalaman sa pakikipagligawan at pakikipag-date. Oo, may tamang edad para dyan. May sinabi ba ang Bible? Ang organisasyon na ito yung edad na para magpakasala? Wala, no? Ang sinabi doon ay dapat na kilalanin muna natin ang ating sarili. Paano natin magagawa yon? Ang tip muli ng aklat, pwede tayong humingi ng tulong sa ating maibiging mga magulang. Kasama na sa mga elders sa kongregasyon, mga adulto sa inyong kongregasyon. Ano yung pangatlo naman na taktika ni Satanas? Sabi dito, nasa edad ka naman na. Sabi ni Satanas, pwede na yan. Matured ka na. Pero kahit hindi Kristiyano, okay lang. Nag-i-study naman siya. Kunti na lang. Babaptize na yan. Yan. Ganun ba talaga? Ano yung sabi muli ng Young People As na aklat? Dito naman sa chapter 3, Tomo 2 muli ng aklat. Sabi, ito yung tinulad ng pagbili mo ng isang sapatos na paborito mo. Pumunta ka sa mall, nakita mo na may favorite kang kulay, size, design ng sapatos. Ang ginawa mo, pinag-ipunan mo mabuti yun kasi medyo pricey yung sapatos na iyon. Nung naipon mo na, pumunta ka sa mall, nakita mo yung last pair. Bibilin mo na sana kasi gustong-gusto mo yun. Kaya lang, nung sinukat mo, hindi kasya. Kaya makatwiran ba, mga kapatid, mga kabataan, mga bata, na bilhin ang sapatos na iyon kahit gustong-gusto natin? Kahit hindi kasya? Pinag-ipunan ko to eh. Baka yung mga baon natin, tinipid natin, ano? Hindi tayo masyadong gumastos. Ang totoo, hindi makatwirang bilhin yon. Pero ang iba, sinasabi na, Brad, i-display ko lang naman sa bahay. Pwede naman, may gumagawa na yon.
Pero ang totoo, kung gusto natin isuot, hindi natin bibili ng sapatos na yon kasi hindi tayo magiging komportable. Kaya ano yung aral? Sabi dito ng ating aklat na kapag tayo nakapagrelasyon, nag-asawa ng hindi Kristiyano, para tayong patago. Parang yung libro, yung sapatos, tinatago lang natin. Ayan. Yung pang may date kayo na hanggang dito ka lang ha, kasi makikita tayo ni nanay, si tatay, nandyan sa gate. Kasi hindi ka pa saksi, baptize, study ka pa lang. Pag saksi ka na, pwede mo na ako ihatid. Gusto ba natin ganon? O pagdadalo tayo sa pulong, kayo lang mag-isa, wala tayong katabi. Hindi natin katabi asawa o kasintahan natin kasi hindi siya saksi. Ayaw natin yan. Bagkus, gusto natin maging proud na ang ating nakarelasyon ay isang lingkod na tapat sa Diyos na Yehova. Kaya paano natin magagawa muli iyon? Sa tulong ng ating maibiging mga magulang, ng mga elder, at ng mga adultong Kristiyano sa ating kongregasyon. Ang pang-apat, ang sabi ni Satanas, kapag nakagawa ka ng kasalanan, hindi ka na payang patawarin ng Diyos na Yehova. Hindi ka na patatawarin ng kongregasyon, ititiwalag ka. Mapapahiya ka, kaya huwag ka nang dumalo, huwag ka nang bumalik. Yan yung sinisikap ni Satanas na ibigay sa inyo, mga kabataan. Huwag na kayong dumalo, kasi nagkamali ka. Ganun ba talaga? Ang totoo, hindi. Ano yung tulong ni Yehova? Napakaraming teksto na nagpapakita na kapag ang isa ay tunay na nagsisi, patatawarin siya ni Yehova ng lubusan. At syempre, dahil tinutularan ng mga kapatid si Yehova, yung mga kapatid, patatawarin din kayo ng lubusan. Tanggap na tanggap kayo. Ang totoo, hindi na pag-uusapan yung kasalanan nyo. Once na napatawad kayo. Ang titingnan muli sa inyo ang inyong pagsulong. Kaya anuman pagkakamali na gawa natin, magsisi tayo, humingi tayo ng tawad sa Diyos na Yehova, at kung kinakailangan sa mga elder, at sigurado, sa tulong ni Yehova, mapapatawad ang ating mga kasalanan. Ano naman yung panglimang taktika ni Satanas? Sa libangan. Napakalawak na to ng mga kapatid, mga kabataan. Kaya pwede nyo maging assignment ito. Siguro mamaya, after pulong, type nyo yung salitang libangan. Paano nga ba ako makikinabang sa libangan? Kasi ang offer ni Satanas ng sanlibutan ito sa libangan, kahit ano pwede. Pero alam natin na sa tulong ni Yehova, na hindi pwede lahat. Alam natin yung limitasyon natin. Kaya para malaman natin yung limitasyon, yung pagre-research natin, malaking tulong iyon para makita natin kung ano ba yung libangan na makapagpapasaya sa Diyos na Yehova. Ang pang-anim naman, sinasabi ni Satanas at sa libutan ito na kumuha ka ng mataas na edukasyon, kayamanan, katanyagan, kapangyarihan, dahil yan ang magiging buhay mo talaga. Yan ang makapagpapasaya sa iyo. Sabi nga nila, yan ang magiging forever mo. Pero ganun ba talaga? Nasaan ba talaga ang forever? Tingnan natin sa Bible, hanapin natin. Dito sa unang Juan 2:15-17. Hanapin natin yung forever dito, mga kabataan, mga bata. Sabi dito sa 2:15 hanggang 17, sa 15 sabi, huwag ninyong ibigin ng sanlibutan o mga bagay na nasa sanlibutan. Kung iniibig ng sino man ang sanlibutan, wala siyang pag-ibig sa Ama. Dahil ang lahat ng bagay sa sanlibutan, ang pagnanasa ng laman, pagnanasa ng mga mata, pagyayabang ng pag-aari ay hindi nagmumula sa Ama, kundi nagmumula sa sanlibutan. Sa 17, isa pa, ang sanlibutan ay lumilipas, pati ang pagnanasa nito. Pero ang gumagawa ng kalooban ng Diyos ay mananatili magpakailanman. Nakita niyo ba yung forever? Lipat lang tayo sa English. Tingnan niyo sa 17. Sabi dito, furthermore, the world is passing away and so is its desire. But the one who does the will of God remains forever. Kaya ang tagal na itong hinahanap ng mga kabataan, ng mga bata. Nasa Bible pala. Ayan. Dahil na kay Jehovah ang tunay na forever. Dahil ang sanlibutan ito, yung mataas na edukasyon, kayamanan, katanyagan, o yung pagnanasa sa sanlibutan, sabi ng Bible, mawawala ito. Kaya hindi sulit. Pero kapag binigay natin yung 100% natin kay Jehovah, ibibigay sa atin ni Jehovah ang forever na hinahanap nating lahat. Kaya napakasulit na maglingkod tayo sa Diyos na Jehovah. Kaya kung ang isang kabataan ay nagba-Bible study, nakakatuwa, maraming Bible study dito. Ayan, pakisuyo na patuloy niyong ituloy pa ang pag-aaral niyo ng Biblia para makita niyo pa at matikman
ang mga pagpapala na ilalaan sa inyo ng Diyos na Jehovah. At kung regular na yung pag-Bible study ninyo, ang isa sa goal na dapat nyo abutin ay ang magpabautismo. Kasi once na bautismado na kayo, mas makikita nyo pa ang napakalaking pagpapala ni Jehovah. Paano Brad kung bautismado na? Ano yung gagawin natin? Dito sa unang Timoteo 4:15, ito yung payo. Unang Timoteo 4:15. Sabi dito, pag-isipan mong mabuti ang mga bagay na ito. Magbuhos ka ng pansin dito para makita ng lahat ang pagsulong mo. Oo, kailangan nating sumulong. Lahat tayo. Kaya para magawa yung pagsulong, meron tayong inaabot na mga goal. Yan. Ang totoo, may dalawang uri ng goal sa bayan ni Jehovah. Spiritual goal. Una, ang tinatawag na short-term goal. Ano ba ito? Marahil yung pagdalo nyo dito ng regular sa pagpupulong, short-term goal yan. Regular na paglabas sa larangan, short-term goal yan. Regular na pagbabasa, short-term goal yan. At gayon din yung pananalangin natin sa Diyos na Jehovah, kasama na yung pag-uoksi natin kapag may pagkakataon. Yan, mga short-term goal yan. At syempre, yung pinakamaganda, yung personal study natin. Yan, pasulungin natin iyon. Kasi kung gagawin natin yan, para nating sinasabi na lagi tayo nagre-review. Na gustong-gusto natin sabihin sa Diyos na Jehovah, gustong-gusto kong pumasa. Kasi gusto-gusto ko po kayo mapasaya. Yan. At ang maganda ka Diyos na Jehovah, dati kasi yung mga kabataan noon, di ba, ang daming aklat, yung insight pa, dala-dala natin. Pero ngayon, click-click, andun na yung tulong ni Jehovah para sa inyo. Di ba yan ay maibiging tulong ng Diyos na Jehovah sa inyo? Mahal namin mga kabataan. Kaya samantalahin natin ang mga bagay na iyan. Bukod sa short-term goal, kapag naabot natin yan, may mga tinatawag na long-term goal. Yan. Ito naman po, yung ating siguro nag-aabot tayo na kung isang brother ay maging elder, yan. Kung sister, elder's wife, CO, yan. Misyonero, di po ba? Or iba pang mga tunguhin. Baka gusto natin pumasok sa mga PSS, yung mga schooling natin. Yan yung mga long-term goal natin. Napakaganda niyan. Kasi tulad ng binanggit kanina, habang inaabot natin yung mga pribilehiyong ito, mas makikita natin yung pagkapala ng Diyos na Jehovah. Ito yung sasabi natin na yung pagsang-ayon, yung enjoyment na naglilingkod kay Jehovah, mas mararamdaman natin sa ngayon. Kaya napakaganda na abutin natin yan. Pero tanda natin, mahal namin mga kabataan, hindi tayo pwedeng tumalon sa long term. Doon pa rin tayo sa basic, sa short-term goal. Pag naabot natin yon sa tulong ni Jehovah, ng mga magulang, ng mga elders sa kongregasyon, at adultong mga Kristiyano, maabot din natin ang long-term goal. Kasi ano yung garantiya sa atin ni Jehovah? Dito sa awit, 148, 12-13. Ito yung score na ibibigay sa atin ni Jehovah. Awit 148, 12-13. Sabi dito, kayong mga binata at mga dalaga o mga kabataan, mga bata, kayong matatandang lalaki at mga kabataan, purihin nawa nila ang pangalan ni Jehovah dahil ang pangalan lang niya ang di maabot sa kataasan. Ang dangal niya ay mas mataas sa lupa at langit. Ano yung pagpapala na ilalaan ni Jehovah? Yung pribilehiyo natin na makasama, na matupad, yung contribution natin na matupad, ang kalooban ni Jehovah. Ano nga ba yung kalooban ni Jehovah? Na maging paraiso ang buong lupa. Oo, di ba napakasarap sabihin na, kasama ako dyan. Isa ako dyan sa nakatulong. Nakagkaroon ako ng contribution sa bayan ng Diyos na Jehovah. Kaya kitang-kita natin na talagang si Jehovah ay hindi tinitipid, bagkos ay nangangako sa lahat ng tapat na mga kabataan ng isang tiwasay at maligayang kinabukasan. Oo, si Jehovah ay nagbibigay ng malaking papel sa iyo, mahal namin mga kabataan at mga bata. At sa napakalapit na inaharap, ang pagpapalang ito ay tunay na makakamit natin. Ngayon naman ay hiramin natin yung isang salita na madalas gamitin nung before pandemic. Narinig yung salitang millennial. Ayan. Pakisuyo sa screen. Hiramin natin. Ayan. Ang gamit natin mga teksto, yung mga nasa board, yung awit, 1:10:3, 37:25, 2 Timoteo 2:22, 4:12 ng unang Timoteo, at Ecclesiastes 12:1. Yan sa susunod na screen, ito yung dapat nating tandaan. Mahal na mahal ka ni Jehovah.
At ikaw na ang edad ay 30. Brad, ba't ba 30? Di ba? Sabi nila, di ba hanggang 18 lang po ang kabataan sa pangmalas ng sanlibutan. Pero ang totoo, nung panahon ni Timoteo, kahit 30 years old above na nga siya, sa Bible, kinonsider pa rin siya na kabataan. Kaya prinsipyo ng Biblia ang kinukuha natin. At sa susunod na slide, limutin ka man ng iyong mga kababata. Ibig sabihin, dahil naksaksi ka, hindi ka nakikrismas, hindi ka nakikipag-date ng bata, baka iwan ka na nila. Okay lang iyon. Kasi susunod na L, lumayo ka sa masamang kasama. At titignan natin susunod na screen, espiritualidad ay patuloy pa nating patibayin. Kasi noon at ngayon, kay Jah, ikay may proteksyon. At sa susunod na screen po, iingatan ka at palalakasin pa. At sa A, ito yung mahalagang paalala, alisin ang mga hugot sa buhay. Bakit hugot? Ano ba yung hugot? Negative, positive? Negative. Ano ba to? Pag napagalitan ni daddy, nanay, popost sa Facebook, huhugot. Ano gagawin ng ibang kabataan? Makikihugot din. Hugutan na sila doon sa Facebook. Kaya habang naghuhugot tayo, ano yung pinapasok natin sa isip? Puro negatibo. Kaya iiwasan o aalisin natin ang mga bagay na yan. At sa panghuling screen, lumapit ka sa Kanya, siguradong hindi ka kailanman mag-iisa, abutin ka man ng mahigit sa 30. Totoo ba to? Sino magpapatunay? Yung mga may 20% discount sa inyong kongregasyon. Tanungin nyo sila mamaya, totoo po bang hindi kayo iniwan ni Jehovah? Sila yung magpapatunay na hanggang ngayon ay talagang si Jehovah ay mahal na mahal sila. Kaya bago ko tapusin ang pahayag nito, mga kabataan, magbigay lang po ako ng assignment. Okay lang, mga bata? Pakisuyo na basahin ninyo yung Kawikaan chapter 4. Yan. Ang instruction, pwede kayo magpatulong sa inyong mga magulang. Hanapin ninyo yung mga salita o mga sentence doon na nagpapakita na mahalaga kayo sa Diyos na Jehovah. Kawikaan 4. Oo, sa pahayag na ito, nakita natin na si Jehovah tinitignan ng mga kabataan sa mahusay na paraan. Binibigyan kayo ng komendasyon. At nakakatuwa, tinutularan niya ng mga inyong mga magulang, ng mga elders sa kongregasyon, at gayon din ng mga adultong Kristiyano. At si Jesus, nagpakita rin ng ganyang mahusay na halimbawa. Oo, mga kabataan, patuloy kayong sumulong para matikman nyo ang mga pagkapala ni Jehovah ngayon at sa hinaharap. Magandang umaga po. Maraming salamat, Brother Fernan Cal. Nakatulong ito sa aming mga kabataan at dating mga kabataan na makita ang pangmalas ni Jehovah sa mga kabataan. Para sa aming mga Bible study at bisita, invited ulit kayo next week para makapakinig ng isang Bible-based na pahayag. Dumating na ang oras para talakayin natin ang Biblia gamit ang magazine Ang Bantayan sa Araling Artikulo 6, Pahalagahan ng Pagpapatawad ni Jehovah. Pangungunahan ito ni Brother E.C. Pahariliaga at ang kanyang tagabasa si Brother Levi Libres. Muli kayo'y malugod na tinatanggap sa ating ikalawang pagpupulong sa umagang ito. At pasimulan natin ito sa pamagitan ng pag-awit. Inaanyayahan kayo muling tumayo. Sama-sama natin awitin ang song number 18. Pamagat, Salamat sa Pantubos.
Ang tema natin para sa umagang ito ay may pamagat na pahalagahan ang pagpapatawad ni Jehovah. Sa susunod na 3 linggo ay may kinalaman sa pagpapatawad ang ating tatalakayin. Actually, magandang follow-up ito doon sa ating nakaraang memorial. Makikita natin kung bakit mahalaga na bulay-bulayin kung ano yung ibinigay sa atin nung kamatayan ni Jesus at kung ano ang ginawang effort ni Jehovah para sa atin. Ang susing teksto para sa ating pag-aaral sa umagang ito ay hango doon sa Juan 3:16. Talakay din natin ito noong memorial. Gayon na lang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak. Sa umagang ito, matututuhan natin o ang ating focus ay mas mapahalagahan natin ang pagpapatawad ni Jehovah kung alam natin ang mga bagay na ginawa niya para mapatawad ang mga kasalanan natin. Ano ba ang naging kapalit noon para sa Kanya? Naging madali ba iyon? Kaya para sa atin ay hindi masyadong mahalagang bagay yan. Makikita natin yan sa ating pag-aaral sa umagang ito. May mga termino tayong pag-aaralan na minsan iniisip natin para magkakasing kahulugan sila at para magkakapareho, pero iisa-isahin natin ang kahulugan nun para lalong mas ma-appreciate natin ang ibinigay na ito ni Jehovah. Sa pagtatapos ng ating artikulo mamaya, ay sasagutin natin yung mga tanong na katulad ng bakit gusto ni Jehovah na patawarin ang mga kasalanan natin? Ano ang basihan ni Jehovah para patawarin ang mga kasalanan natin? At isa pa, ano ang mga pakinabang natin dahil nagpapatawad si Jehovah? Pasimulan natin ang pagbabasa ng mga parapo sa parapo 1 at 2. Hilingan natin si Brother Bong Libres. Isipin ng isang kabataang lalaking may mayamang magulang. Isang araw, naaksidente at namatay ang mga magulang niya. Napakasakit nito para sa kanya. Pero mayroon pa siyang nalaman. Inubos pala ng mga magulang niya ang pera nila at baon sila sa utang. Imbis na kayamanan, utang ang minanan niya. Ngayon, inahabol na siya ng mga pinagkakautangan nila at imposible niyang mabayaran ang lahat ng iyon. Masasabing ganyan din ang sitwasyon natin. Perpekto at nakatira sa isang napakagandang paraiso ang mga magulang natin, sina Adan at Eva. Pwede sana silang mabuhay ng masaya magpakailanman. Pero lahat ng ito ay nagbago nang magkasala sila. Naiwala nila ang paraiso at ang pagkakataong mabuhay magpakailanman. Kaya ano ang may pamamana nila sa mga anak nila? Sinasabi ng Biblia, sa pamamagitan ng isang tao, si Adan, ang kasalanan ay pumasok sa sangkatauhan at dahil sa kasalanan ay pumasok ang kamatayan. Kaya naman ang kamatayan ay lumaganap sa lahat ng tao dahil silang lahat ay nagkasala. Namana natin kay Adan ang kasalanan kaya tayo namamatay. Gaya ito na isang napakalaking utang na hindi natin kayang bayaran. Maraming salamat. Tanong sa parapo 1 at 2, ano ang pagkakatulad natin sa sitwasyon ng lalaki sa parapo 1? Sister Libres. Inihalin tulad nga tayo sa isang anak na namatay yung kanyang mayamang magulang, pero inubos pala ng magulang niya yung kayamanan. Sa halip, utang ang kanyang namana na hindi niya kayang bayaran. Ganyan din naman sa atin. Mayaman din ang ating unang mga magulang, nakatira sa paraiso, perpekto, wala silang kamatayan. Subalit dahil sa kanilang pagsuway o pagkakasala, naiwala nila yung lahat. Sa halip, kasalanan o kamatayan ang pinamana sa atin, isang utang na hindi rin natin kayang bayaran. Maraming salamat. Sa Roma 5:12, pwede bang linawin natin kung bakit tayo nadamay dun sa isyong ito? Bakit hindi na lang sila Adan at Eva? Sila lang pala nagkasala. Di bayaran na ng kasalanan nila yung kamatayan. Tapos. Ganun ba? Bakit pa kailangan hanggang sa panahon natin sa ngayon ay maging bahagi tayo ng kasalanan ito? Bakit tayo nadamay? Sister Cal? Doon po sa likod. Kaya sang-ayon nga po dun sa Roma 5:12 na dahil po sa kasalanan ni Adan, inherited sin. So para po siyang nasa DNA, yung imperfection, nasa DNA ni Adan. At dahil tayo ay mga inanak niya, naipasa sa atin, sa DNA din natin yung imperfection. Maraming salamat sa paglilinaw na iyon. Kaya, Brother Mata, iba pang punto.
laruhin na natin kasi nung nagkasala sila, wala pa naman tayo doon. Paano ngayon na nadadamay tayo? Nung panahon na wala pa tayo, nasa balakang pa lang nila tayo. Kaya naman binanggit dyan na dahil sa kanilang kasalanan, lahat tayo nadamay. Maraming salamat. Katulad nung kabataan o nung bata na namatay yung magulang, ano yung hindi niya kayang gawin sa panahon natin o doon sa kasalanan na ginawa ni na Adan at Eva? Brother Belmonte. Dahil nga po sa iniiwang mabigat na problema ng magulang nila, ito yung pagkakabaon po sa utang, na sa pera. Parang sa katulad na paraan din sa Roma 5:12, baon tayo ngayon sa utang, which is sa kasalanan at kamatayan. Kaya kung tayo lang, di natin kayang bayaran yon. Kailangan natin ng tulong. Yan. Tingnan natin kung bakit nagkakahalintulad yung utang at kasalanan. Sa susunod na para po 3. Itinulad ni Jesus ang mga kasalanan natin sa utang. Kapag nagkakasala tayo, para bang nagkakautang tayo kay Jehovah? May karapatan siyang singilin tayo sa mga kasalanan natin. At kung walang tutulong sa atin, makakalaya lang tayo sa utang kung mamamatay tayo. Maraming salamat. Bakit gaya ng utang ang mga kasalanan natin? Sister Magallanes. Kasi ang namana po nating kasalanan ay kagaya po ito ng utang na kailangan po nating pagbayaran. At mababasa po sa Roma 6:23 na makakalaya lang po tayo sa kasalanan sa pamamagitan ng kamatayan. Maraming salamat. Anong teksto yung nagpapatunay na parang magkaswato o magkahalintulad yung paggamit ng utang at kasalanan? Nakita ba ninyo, mga kapatid? Brother Luistro. Baka maalala natin yung Our Lord's Prayer na kung saan ay tinuro yun mismo ng ating Panginoong Hesus na kung saan doon sa mga dulong bahagi, sinabi doon na patawarin tayo sa ating mga kasalanan. Sa ibang translation, patawarin tayo sa ating mga utang, forgive our debts. Kasi nga, dahil tayo nilalang ng Diyos na Jehovah, yung pamantayan, si Jehovah may karapatan mag-set noon. Hindi tayo nakakaabot doon, nagkakasala tayo. Kaya para siyang utang na hindi lang basta kailangang kalimutan na lang, kundi dapat nabayaran. Maraming salamat. Brother Arjona. Kung bakit isa pa rin kung bakit yan ang utang kasalanan, sabagay vice versa naman yon. Kasi halimbawa, nagkautang ka sa kapwa mo o nagkasala ka, ibig sabihin nagkautang ka. Kaya may obligasyon ka sa kanya o kaya either humika ng tawad sa ganong kalagayan. So parang ang diwa na binabanggit dito. Doon sa talababa, doon sa mga tekstong yan, makikita ninyo medyo interchangeable yung paggamit, di ba? Doon sa footnote, doon sa Mateo 6:12 at sa Lucas 11:4. Kaya mapapatunayan natin yun. Bilang pagdidiin, kung hindi mababayaran yung utang, pagkakautang natin, ano mangyayari sa atin para mabayaran iyon? Brother Tolisora. Sa diwa ng Roma 6:7-23, kamatayan yung magiging kabayaran ng kasalanan natin. Yun. So, para lang mabayaran, kailangan mo mamatay. Tingnan natin kung ano ang ginawa at magagawa pa para doon, para po 4. Posible pa ba nating maibalik ang lahat ng naiwala ni na Adan at Eva? Kung tayo lang, hindi na. Kung walang tutulong sa atin, wala na tayong pag-asang mabuhay ng walang hanggan at mamamatay na lang tayong gaya ng mga hayop na hindi nabubuhayin muli. Basahin muna natin ang awit 49, talatang 7 hanggang 9. Doon tayo kay Sister Centillas. Abby. Walang isa man sa kanila ang makatutubos sa kapatid niya o makapagbibigay sa Diyos ng pandubos para sa kanya. Ang halaga ng pandubos para sa buhay nila ay napakamahal, kaya hindi nila ito kailanman maibibigay. Para mabuhay siya magpakailanman at hindi mapunta sa hukay. Base doon sa binasang talata, kung walang tutulong sa makasalanang mga tao, ano ang mangyayari? Sister Umali. Unang-una, syempre wala tayong pag-asa na mabuhay magpakailanman sa lupa
Ganun din, syempre, gaya tayo ng hayop na umiiral lang, walang silbi yung buhay natin. Yan. Nakita ninyo yung ilustrasyon nung simula. Marahil ay baka milyon o bilyon yung pinagkautangan ng kanyang mga magulang, di ba? Imposibleng mabayaran iyon ng isang maliit na anak o isang bata, kabataan. Kaya maaaring ganun din yung kalagayan na ito. Brother Mata, iba pang punto. Kaya nga binanggit doon baon sa utang. Pag baon, hukay. Tatakpan tayo ng hukay. Yan. So kung wala ka na magagawa talaga. Sister Hirotani? Malinaw yung sinasabi sa awit 49:79 na walang isa man sa atin na makakatubos sa ano pa mang paraan kahit sa isang kapatid ni makapagbibigay man sa Diyos ng pantubos para sa sarili natin. Kaya talagang wala tayong pag-asa mabuhay kung walang tutulong sa atin. Yun. Kahit pinakamabait ka pa dito sa ating Kingdom Hall, pinakamabuti ka sa buong Pilipinas, hindi mo matutubos yung isa na makasalanan. O kahit medyo makasalanan lang. Kasi hindi magagawa yun ng isa. Hindi sapat. No? Tingnan natin kung saan ginagamit yung kasalanan. Sa letter B, saan tumutukoy ang salitang kasalanan kapag ginagamit ito sa Biblia? Pwede raw natin gamitin yung kahon. May 3 punto dyan. Pwede magbigay ng isa muna. O, si Bart. Yung una po, nakasalanan ng gawa ni Adan sa Diyos na Jehovah. Yan yung original sin na tinatawag nila minsan. Pangalawa, Sister Shares, Lara. Ikalawa po, yung di perpektong kalagayang minana natin dahil sa kasalanan ni Adan, kaya nakakapag-isip at nakakaramdam tayo ng di tama. Yun. So yung minana. Pangatlo, si PJ. Ikatlo, anumang maling ginagawa natin, sinasadya man o hindi dahil sa minana nating kasalanan. Yun. So yun ay nagagawa nating mga kasalanan. So tandaan natin, maaaring may 3 pakahulugan minsan na binabanggit ang Biblia para sa kasalanan. Pero kapag binasa nyo naman yung konteksto nito sa isang sentence, makikita ninyo kung ano talaga yung tinutukoy nito. Ngayon, liwanagin natin. Pinabayaan na lamang ba ni Jehovah na mawalan tayo ng pag-asa? Mamatay na lamang tayo? Bakit hanggang ngayon ay buhay tayo? May maganda siguro siyang ginawa para sa atin. Tingnan natin para po 5. Balikan natin ang kabataang lalaki na binanggit kanina. Ano kaya ang mararamdaman niya kung may isang taong mayaman na handang bayaran ang mga utang niya? Siguradong ipagpapasalamat niya iyon at tatanggapin ang tulong na iyon. Ganyan din ang ginawa ng mapagmahal nating Ama, si Jehovah. Siya ang nagbigay ng pambayad sa kasalanang minana natin kay Adan. Ipinaliwanag ni Jesus ang ginawa ng Ama niya. Gayon na lang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak para ang bawat isa ay nananampalataya sa kanya ay hindi mapuksa, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Dahil din sa regalong ito, pwede na ulit maging kaibigan ni Jehovah ang mga tao. Tanong sa para po 5, ano ang ginawa ng ating mapagmahal na Ama para tulungan tayong mabayaran ang minana nating kasalanan? Brother Mejulio. Binanggit nga daw sa mga nakaraang para po na napakamahal ng halaga para mabayaran yung utang at walang sino makakagawa nun. Kaya ang ginawa ng Diyos na Jehovah, siya rin mismo ay nagkusa, gumawa siya ng paraan para bayaran yung napakalaking utang na yon na kinakasadlakan ng sangkatauhan. Ay bakit niya ginawa? Kasi sabi nga ro sa 1:3:16, yun, dahil sa pag-ibig niya sa sangkatauhan, ibinigay niya yung kanyang bugtong na anak. Maraming salamat. Bakit tuwaring napakabigat nung kapalit ng kasalanan para kay Jehovah? Madali ba para sa kanya yung, palitan na lang yan. Sugo na lang ito. Sister CK. Kaya nga po nung nakaulat sa John 3:16 na yung kanyang bugtong na anak, napakahalaga ng buhay na yon at sukdulan yung sakripisyo na yon kahit hindi angel ang sinugo ni Jehovah para tayo matubos, kundi ang kanyang pinakamamahal na anak. Maraming salamat. May nakita pa kayong puntos? Brother Calso?
Tandaan natin na mula nung magkasala si Adan at Eva, no, naging kaaway na sila. So, aminana natin, kaaway din tayo ng Diyos ni Jehovah. No? Ano ginawa ng Diyos ni Jehovah para maging kaibigan niya tayong muli? Yun, yung pinakamamahal niyang anak. No? Talagang bugtong na anak niya, pinadala niya para sa atin. Para muli tayo maging kaibigan ni Jehovah. Yun yung naging daan. Later matatalakay natin pakikipagkasundo. Sister Calso. Yung pananalitang nananampalatayas tayo sa Kanya, magkakaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Therefore, isa buhay natin ang ating natutunan noon at ngayon. Yun. So kung may kailangan pa rin gawin, tingnan natin yung larawan. Ano yung maaari natin maikomento dyan? Brother Luistro. Yung sa John 3:16 na kung saan binanggit ng Panginoong Hesus na gayon na lang ang pag-ibig ng Diyos. Ang totoo niya, siya ay nagpapatotoo o nagtuturo sa kalagitnaan ng gabi doon sa isang tao na si Nicodemo. So yun yung pinapakita ng picture na pinapaliwanag niya. Tinuro niya talaga na gayon na lang ang pag-ibig ng Diyos, isinugo yung kanyang anak para matubos ng sangkatauhan. Tapos doon sa babae, doon sa picture, pinapakita doon na yung patay na si Panginoong Hesus, matapos pahirapan at ipako sa isang pahirapang tulos, yung binababa na siya ng mga Roman soldier. Kaya bukod sa itinuro niya, siya mismo yung sarili niya, inialay niya yung buhay niya para pantubos sa atin. Maging siya mismo, naniniwala siya doon sa pantubos na yon na ibinigay niya para sa atin. At pinasasalamatan natin si Jehovah para doon. Tingnan natin yung mga terminong tatalakayin natin sa artikulong ito para pa sa is. Ano ang kailangan nating gawin para makinabang tayo sa napakagandang regalo na ito ni Jehovah at mapatawad ang mga kasalanan o utang natin? Makakatulong sa atin kung aalamin natin ang ibig sabihin ng mga terminong ito sa Biblia. Pakikipagkasundo, pagbabayad sala, pampalubag loob, pantubos, pagpapalaya at maipahayag na matuwid. Tatalakayin natin ang mga iyan sa artikulong ito. At habang mas naiintindihan natin ang mga ekspresyong iyan, mas mapapahalagahan natin ang mga ginawa ni Jehovah para mapatawad tayo. Para po sa is, anong mga termino sa Biblia ang tatalakayin sa artikulong ito at bakit? Doon sa anak ni Brother Cal. Sige po. Aalamin po natin ang ibig sabihin ng mga terminong ito sa Biblia. Pakikipagkasundo, pagbabayad, sala, pampalubag loob, pantubos, pagpapalaya, at mahipahayag na matuwid. Maraming salamat. Ngayon, bakit natin kailangan alamin ang mga terminong ito? Brother Mehulio. Mahalaga na maintindihan natin mabuti yung mga salitang ginamit yan. Kasi kung naiintindihan natin yan, doon lang natin ma-appreciate yung ginawa ng Diyos na Jehovah kung bakit kailangang isugo niya si Jesus Christ dito sa lupa. At kung alam natin yan, lalo natin mapapahalaga na talagang napaka mapagmahal ni Jehovah at ginawa niya ang lahat para matubos tayo sa kasalanan. Yun, makikita natin yung effort ni Jehovah. Makikita natin mabigat pala yung kapalit. Hindi lang simple lang sa kanya na pwedeng palitan every day. No, tingnan natin yung unang termino. Ang gustong mangyari ng Diyos, may pagkasundo sa kanya mga tao. Para po 7. Hindi lang buhay na walang hanggan ang naiwala nila Adan at Eva. Naiwala rin nila ang napakagandang kaugnayan nila sa Ama. Sa Ama nilang si Jehovah. Noon, parte sila ng pamilya ng Diyos. Pero itinakwil sila ni Jehovah ng suwayin niya siya. Nangyari ito bago pa sila magkaanak. At dahil sa nagmula tayo sa kanila, kailangan nating maipagkasundo kay Jehovah. Ibig sabihin, kailangan nating magkaroon ng magandang kaugnayan sa Kanya. Ayon sa isang referensya, ang salitang Grego para sa terminong naipagkasundo ay pwedeng manghulugang maging magkaibigan ang dating magkaaway. Nakakapagpatibay malaman na si Jehovah pa ang unang kumilos para may pagkasundo ang mga tao sa Kanya. Paano niya iyon ginawa? Tanong sa 7.
Ano pa ang naiwala ni na Adan at Eva? Sister Barcy. Bukod sa buhay na walang hanggan, naiwala pa nila Adan at Eva ang napakagandang kaugnayan nila sa Diyos na Jehova, na dati partisana sila ng pamilya ng Diyos na Jehova. Kaya lang, sa pagiging masuwayin nila, itinakwil sila ni Jehova. Nangyari ito bago sila magkaanak. Yun, so magkaaway na kumbaga yung dalawang pamilya sa isang, halimbawa, magkapit-bahay. So hindi na nagpapansinan o baka may masama pang nangyayari. Brother Calso. Pinakikita lang dito na yung mabuting kaugnayan kay Jehova, mas mahalaga kaysa sa buhay natin. Yun, kung mahalaga ang buhay natin, ay may hihigit pa pala dyan yung ating relasyon kay Jehova. Maraming salamat. Basahin natin Roma 5, 10 at 11. Sinong nais bumasa? Roma 5, 10 at 11. Brother Magpile. Dahil kung noong mga kaaway pa tayo ng Diyos ay naipagkasundo na tayo sa Kanya sa pamagitan ng kamatayan ng Kanyang anak, lalo pa nga tayong makakatiyak. Ngayon na ipagkasundo na tayo na maliligtas tayo sa pamagitan ng Kanyang buhay. Nagsasaya rin tayo dahil sa kaugnayan natin sa Diyos sa pamagitan ng ating Panginoong Hesukristo na naging daan para maipagkasundo tayo sa Diyos. Maraming salamat. Tanong natin sa letter B, dahil nagmula tayo kina na Adan at Eva, ano ang kailangan natin? Brother Luistro. Kailangan natin ng reconciliation o pakikipagkasundo. Kasi gaya nga binanggit, naging kaaway tayo. Kasi siyempre si Jehova, kaaway niya yung kasalanan, ayaw niya doon. Naging makasalanan yung magulang natin, tapos pinanganak tayo na nagkakasala din, di kaaway tayo ngayon ng Diyos. Kaya kailangan natin ng pakikipagkasundo o isang paraan para may pagkasundo muli tayo. Yung dating magkaaway, maging magkaibigan uli. Kaya dahil nga doon sa ginawa ng Panginoong Hesus, papasalamat tayo doon. Meron na tayong way ngayon para may pagkasundo muli sa Diyos. Maraming salamat. Brother Umali. Madalas kapag may hindi pagkakasunduan, matagal bago ulit magbate yung dalawang partido kasi hindi alam kung sino bang mauuna mag-sorry. Pero dito sa paragraph, ang ganda ng example ni Jehovah. Sabi dito, nalaman natin na si Jehovah pa ang unang kumilos. Kaya ang ganda ng example niya, titingnan natin, paano nga ba tayo nakipagkasundo sa kanya? Maraming salamat. Napakagandang punto. Magandang halimbawa yun sa pakikipag-alit. Brother Calso. Tama yun, halimbawa, tayo, Pilipinas, saka China, halimbawa magkaaway, sino ba makikipagkasundo? Yung mas mahina, tayo, para hindi tayo awayin. Yung mas mahina ang makikipagkasundo. Pero iba si Jehovah, Sipin mo siyang Diyos na makapangyarihan sa lahat, makikipagkasundo sa walang kwentang mga nilalang niya. Di ba? Nakita natin talaga na si Jehovah ay napakadakilang kanyang pagmamahal. Siya pa nakipagkasundo sa atin. Anong ginawa niya? Di ba tayo para makipagkasundo sa China, magpapadala ka ng ambassador. Si Jehovah naman, nagpadala ng ambassador, si Jesus Christ. Yun ang kanyang ambassador para muling makipagkasundo sa kanya. Kaya nakita natin talaga si Jehovah, bukod sa mapagpakumbaba, mapagmahal pa. Ayun. Kaya talaga ma-appreciate natin yung ginawa ni Jehovah para sa atin. Isang bagay na lalo na sa panahong ito ay dapat na bulay-bulayan natin, lalo na katatapos lang ng memorial. So nakita natin yung unang term, pakikipagkasundo. So naging bukas na ngayon yung daan para mailapit tayo kay Jehovah. Tingnan natin kung ano pa yung susunod na hakbang o mga bagay na pwede pang gawin. Ang ginawang kaayusan ng Diyos, pagbabayad sala. Para po 8. Ang pagbabayad sala ay ang kaayusang ginawa ng Diyos para maibalik ang mabuting kaugnayan sa Kanya na makasalanang mga tao. Ang kaayusang ito, naglaan si Jehovah ng eksaktong katumbas ni Adan para maibalik ang naiwala nito. Ginamit din sa Kristiyanong Gregong kasulatan ang isa sa pang-ekspresyon na kasing kahulugan ng pagbabayad sala, ang pag-aalay ng pampalubag loob. Dahil sa pampalubag loob na ito, posible tayong magkaroon ng mapayapa at magandang kaugnayan sa Diyos.
Tanong sa 8, ano ang pagbabayad sala? Sister Di Macali. Yung pagbabayad sala nga po ay kaisang ginawa ng Diyos na Jehova po para maibalik yung mabuting kaugnayan doon sa mga makasalanang tao. Kaya ang kaisang nga pong ito ay naglaan si Jehova ng eksaktong katubas, si Adan nga po iyon para maibalik po inawala ni Adan. Maraming salamat. Sa English propitiation, no? Pagbabayad sala. Ano naman ano ang pag-aalay ng pampalubag loob? Brother Erwin Fernandez? Isa-summarize po natin ang Roma 3:25. Ipinagkaloob ng Diyos na Jehova ang Panginoong Isus upang pampalubag loob po sa mga kasalanan natin. Maraming salamat. Dahil sa ginawang ito, yung pagbabayad sala o pampalubag loob, ano na yung naging posible? Dito tayo sa harap. Sister Torres. Dahil nga po sa pampalubag loob na ito, posible tayo magkaroon ng mapayapa at magandang kaugnayan sa Diyos na Yehova. Yan. So, mga hakbang na ginawa ni Jehova o inilaan niyang mga kaayusan para sa atin. Tingnan natin kung paano ito maisasagawa para po 9. Gumawa si Jehova ng pansamantalang kaayusan para mapatawad ang kasalanan ng mga Israelita at magkaroon sila ng magandang kaugnayan sa Kanya. Ito ang araw ng pagbabayad sala na ipinagdiriwang ng mga Israelita taon-taon. Sa araw na iyon, maghahandog ang mataas na saserdote ng mga hayop para sa bayan. Siyempre, hindi lubusang mababayaran ng mga handog na ito ang mga kasalanan nila kasi nakahihigit ang mga tao kaysa sa mga hayop. Pero hanggat inihahandog ng mga nagsisising Israelita ang mga hinihiling ni Jehova, handa siyang patawarin sila. Bukod yan, na ipapaalala ng kaayusang ito at ng regular na paghahandog ng mga Israelita na makasalanan sila at na kailangan nila ng permanenteng solusyon. Tanong sa 9. Anong pansamantalang kaayusan ang ginawa ni Jehova para mapatawad ang kasalanan ng mga Israelita? Sister Masangkay. Ito yung kaayusan na paghahandog ng mga matataas na saserdote sa mga hayop upang mapatawad yung kasalanan pansamantala. Maraming salamat. Minsan ginagawa nila ito pag maliliit, linggo-linggo, maaari, kung kailan sila pumunta sa templo. Pero ano yung grand na gesture dito o grand na kaayusan na binanggit? Brother Mehulio. Yung tinatawag dito na araw ng pagbabayad sala. Ito yung nagdadala sila ng 2 hayop, tulad nga binanggit doon sa memorial, yung 2 kambing para kay Jehovah yung isa naman yung pakakawalan sa ilang. Yun ay ginagawa yearly para sumasagisag yun doon sa kasalanan ng mga Israelita, ng mga tao, na pag pinawalan yung kambing na si Azazel para kay Azazel, ay maglalaho, mapapatawad yung kasalanan nila. Pero bakit nila ginagawa yun? Sabi diyan, temporary lang yun. Sa anong layunin? Para makita nila, mga Israelita, may din sa kanila, na sila ay naroon sa sinful state o makasalanang kalagayan. Na sila ay nangangailangan talaga ng permanenteng pantubos para matubos yung kanilang mga kasalanan. Kaya tawag nga dito, temporary. Pero idinidiin na may kailangan maging permanente. At yun tatalakayan din mamaya. Yun, napakaganda. Yung binanggit ni Brother Mehulio, nandun sa ating morning worship nung araw ng memorial. Napakaganda nun. May kinalaman sa pagbabayad sala at marami tayong matututunan tungkol doon. Ngayon, may kinalaman dito, Brother Oliva. Iba pang punto. Kagaya nung binanggit kanina, hindi permanente ito. Kagaya ng binabanggit sa Hebrew 10:1. Ang kautusan na yon o kaayusan na yon ay anino ng mabubuting bagay na darating. Ang ibig sabihin nito, temporary lang na kaayusan. Kaya dun sa spiritual, yun, sa templo mismo, makikita natin yung kaayusan talaga na yon. Yung mismong kaugnayan ng tao sa Diyos, nire-represent doon sa kurtina mismo na kung saan ay yun yung hadlang
o kaya yung mismong relasyon ng tao napalayo o kaya naging kaaway. Kaya ngayon, yung ginawang kaayusan na yon ay parang mas lubusan at higit na maintindihan natin mamaya tungkol sa paglalaan ng pantubos na ito. Ayan. So, iba pang punto, Brother Arona? Nais natin bigyan pasin yung pansamantala talaga sapagkat tingnan natin, ang nagkasala tao, tapos ang kabayaran hayop, hindi par. No? Kung nag-utang ka ng 1 bilyon, tapos tatanggapin pa, bayaran lang 1,000, hindi compensated. No? Kaya talagang hindi pwedeng matubos yun. Kaya pansamantala lang talaga. Maraming salamat. Brother Calso. Kumbaga, yung kaayusan na yon, binanggit nga kaayusan o kautusan. So, ibig sabihin, nasa ilalim sila ng batas mosaiko. Kaya yung ginawa nila, legal requirements lang yon. Kaya temporaryo. Maraming salamat. Tingnan natin kung ano yung magiging permanente. Nakapalit na itong temporary na kaayusan na ito. Para po, Gis. Gumawa si Jehovah ng permanenteng kaayusan para mapatawad ang mga kasalanan natin. Isinugo niya ang pinakamamahal niyang anak na naghandog ng buhay nito ng minsanan para dalhin ang kasalanan ng marami. Binigay ni Jesus ang buhay niya bilang pantubos na kapalit ng marami. Ano ba ang pantubos? Tanong sa Gis, ano ang permanenteng kaayusang ginawa ni Jehovah para mapatawad ang mga kasalanan natin? Tayo kay Brother Daulong. Upang mapatawad tayo sa ating mga kasalanan, isinugo ni Jehovah ang kanyang pinangamamahal na anak na si Jesus bilang handog gamit ang kanyang perpektong buhay para tubusin ang kasalanan ng marami. Maraming salamat. Tignan pa natin kung paano naging valid na kapalit, permanenteng kapalit ng mga kasalanan natin yung pantubos na ibinigay ng ating Panginoong Hesus. Ang halagang ibinayad ng Diyos, ang pantubos, para po 11. Ayon sa Biblia, ang pantubos ang halagang kailangan para mabayaran ang kasalanan natin at may pagkasundo tayo sa Diyos. Ito ang magiging basihan ni Jehovah para ibalik ang naiwala. Ano ngang bang klase ng pantubos ang kailangan? Para masagot yan, tandaan ang naiwala nila Adan at Eva, ang pagiging perpekto at ang pagkakataong mabuhay ng walang hanggan. Kaya ang pantubos ay dapat na kasing halaga ng buhay na naiwala nila. Para mabayaran ito, kailangan ng isang adultong lalaki na perpekto, may pagkakataong mabuhay na walang hanggan sa lupa at handang ibigay ang buhay niya para sa atin. Ang buhay ng taong iyon ang ibabayad o papalapit sa buhay na naiwala. Papalit. Letter A, paragraph 11. Ano ang pantubos ayon sa Biblia? Sister Ciares. Ang pantubos nga po ayon sa Biblia ay yung kailangang halaga o sa ibang wika, yung kinakailangang presyo o pambayad kapalit po doon sa naiwala. Kaya ang pagiging perpekto at buhay na walang hanggan na naiwala nila Adan at Eva, mababayaran lang po yun kapag parehas lang din yung presyo o halaga doon sa naiwala nila. Maraming salamat. May kaugnayan. Letter B, anong klase ng tao ang kailangan para maging pantubos? Dito tayo kay Gab. Aragon. Una, perpekto. Pangalawa, may pagkakataong mabuhay ng walang hanggan sa lupa. At pangatlo, handang ibigay ang buhay niya para sa atin. Ang buhay ng taong iyon ang ibabayad o papalit sa buhay ng naiwala. Maraming salamat. So kung iba pang punto, Brother Luis Istro? Kaya kanina paulit-ulit nating diniriin na wala sa atin talaga ang pwedeng makapagbayad o makapag-provide ng haing pantubos. Kasi nga, kailangan perpekto, kailangan may pagkakataong mabuhay na walang hanggan dito sa lupa, ay lahat naman tayo namamatay. Lahat tayo ay hindi sakdal. Kaya talagang tangi lamang ang Diyos ang makapaglalaan nito at tinilalan nga niya yon ang kanyang kahit sa isang anak. Yan. Brother o Sister Atamosa. Irene.
pinakita nga po dun sa referensya na tinanggap po ni Jehovah ang hain ni Jesus bilang katumbas sa pantubos dahil nakaabot po ito sa mataas na pamantayan niya ng katarungan. Maraming salamat. Brother Mata. Kailangan yung pantubos adulto, hindi sanggol. So pinakita lamang doon na dapat din lalaki, hindi babae. Kaya makita natin doon yung angkop na nasa kalagayan sa Jesus. Yan, tingnan natin kung sa timbangan ni Jehovah ng katarungan, talaga bang pumasa si Jesus doon sa criteria na ito para po 12? Tingnan ang tatlong dahilan kung bakit pwedeng maging pantubos si Jesus. Una, perpekto siya, hindi siya nagkasala. Pangalawa, dahil dyan, pwede siyang mabuhay ng walang hanggan sa lupa. Pangatlo, handa siyang mamatay at ibigay ang buhay niya para sa atin. Perpekto si Jesus, gaya ni Adan bago magkasala. Kaya noong namatay si Jesus, naibigay niya ang pambayad sala na kailangan para maibalik ang naiwala ni Adan. Dahil dyan, tinawag si Jesus na huling Adan. Hindi na kailangan ng isa pang perpektong tao para bayaran ang naiwala ni Adan. Namatay si Jesus ng minsanan. Tanong sa 12, bakit pwedeng maging pantubos si Jesus? Sister Licanda. Pwede nga pong maging pantubos si Jesus dahil siya po isang perpekto. Hindi siya nagkasala. At dahil po dyan, pwede din siya mabuhay ng walang hanggan sa lupa. Handa din siyang mamatay at ibigay ang buhay niya para po sa atin. Maraming salamat. So kung yung tatlong checklist kanina, check yun. No. Ngayon, ano naging epekto nun para sa atin? Sister Calso. Alam natin lahat, si Jesus ay binigay ng minsanan lang. Kaya magkakaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Pero kailangan nating sa buhay, ang sinasabi niya, hindi naman siya ulit-ulit mamamatay. Kaya kailangan natin, minsanan lang. Maraming salamat. No, hindi siya yearly na mamatay. Brother Belmonte. Sa pamamagitan nga po ng perfection na iyon ni Jesus, naibalik po ni Jesus yung naiwala ni Adan. Kaya dahil po doon sa Roma 5:19, permanent na po yung solusyon sa problemang naiwala ni Adan. Yun. So dahil, sige, gamit kayong text, Brother Luistro. Yung temporary arrangement ng Diyos na Jehovah, yung sa mosaikong batas, ay tinigil na yon dahil nga meron ng permanent solution. Ayan, no. May solusyon na. So yung timbangan ng checklist natin kanina, timbang na timbang yun kay Jesus. So nasolve na yung pambabayad sala na kailangan. Nasolve na yung pantubos. Brother Calso, iba pang punto? Di ba ang Panginoong Isus, dati anghel siya, pwede naman siya maging magkatawang tao. Ano? Pero bakit hindi pwedeng pantubos yung anghel na magkatawang tao? Kasi hindi pwede yun eh. Kailangan si Jesus maging tao. So kailangan talaga maging tao, perfect. Kaya yun talaga na pwede siya maging pantubos talaga. Yan. Kaya hindi na magiging tao si Jesus kasi yung buhay niya bilang tao, yun ay naging kapalit. Kasi kailangan timbang nga at hindi mas mataas doon sa ibinigay o naiwala ni Adan. Doon tayo sa paragraph 13, ilang termino pa na ating lilinawin. Ano ang pagkakaiba ng pagbabayad sala at ng pantubos? Ano ang pagbabayad sala? O ang pagbabayad sala ay ang kaayusang ginawa ng Diyos para maibalik ang magandang kaugnayan sa Kanya ng mga tao. Ang pagtubos naman ay ang halagang pambayad para sa pagkakasala ng mga tao. Ito ang perpektong buhay na ibinigay ni Jesus para sa atin. Ano ang pagkakaiba ng pagbabayad sala at ng pantubos? Brother Luistro? Pag suriin natin yung salita mismo, makikita natin na yung pagbabayad sala, action word. Pero pinapakita merong kailangan mangyari o gawin. Yung pantubos, parang tumutukoy sa isang bagay. Kaya yung kaibahan noon, yung pagbabayad sala, yung atonement, yun yung kaayusan o ginawa mismo ng Diyos upang sa ganoon, magkaroon muli tayo, ma-restore yung magandang kaugnayan ng sangkatauhan sa Diyos mismo, sa Diyos na Jehovah mismo. At yung pantubos naman,
yun yung bayad upang sa ganoon mangyari yung pagbabayad sala o yung maging posible yon na matubos tayo yung makasalanan sa katauhan. Yan. So yung isa verb, yung isa noun. So pwede mo silang gamitin sa isang sentence at magiging maganda yung i-convey niya na idea. Brother Arjona. Simple term sa negosyo, parang nasanla eh. Yung kaayusan sa pagbayad sala, interest lang ang nababayaran. Andun pa rin yung kapitalan mo. Pero itong pantubos na tubos mo na taga. Wala na, nakuha mo na, ibalik na. Maraming salamat. Brother Belmonte. Yung parang parang sa bangko lang po. Yung pagbabayad sala, parang yun yung process pagsunod ng requirements o regulation po sa pagbabayad mo ng utang. Yung naman po, yung pantubos naman po, ito yung exact amount. O katulad naman kay Jesus, yun yung eksaktong buhay na naiwala ni Adan po. Yun, mas malaki-laki yung kay Brother Belmonte. Kay sanglaan lang yung kay Brother Arjona. Bangko na yung kay Brother Belmonte. Pareho naman tama, no? Tama yung kaayusan na binanggit at yung complete na pambayad, permanenteng solusyon. Ngayon, doon tayo susunod na subtitle. Ang resulta, mapalaya ang tao sa kasalanan at maipahayag na matwid. Paano tayo nakikinabang sa ginawa ni Jehovah para sa atin? Para masagot iyan, talakayin natin ang dalawang ekspresyon ng ginamit sa Biblia. Makikita dito kung paano tayo makikinabang sa pagpapatawad ni Jehovah. Ano ang tatalakayin natin ngayon at bakit? Dito tayo sa Zoom. Christine? Sige po. Christine, sa Zoom. Sorry po. Tatalakayin daw po natin yung dalawang ekspresyon sa Biblia, ang pagbabayad sala at pantubos. Bakit daw po? Para daw po manawaan natin kung paano tayo makikinabang sa pagpapatawad ni Jehovah. Maraming salamat. Dito tayo ngayon sa parapo 15 at 16. Sa Biblia, ang pagpapalaya ay tumutukoy sa pagbawalang sala dahil sa ibinayad na pantubos. Ganito ang sinabi ni Apostol Pedro tungkol diyan. Alam niyo na pinalaya kayo mula sa walang saysay na pamumuhay na natututuhan ninyo sa mga ninuno ninyo. Hindi sa pamamagitan ng mga bagay na nasisira, ng pilak o ginto, kundi sa pamamagitan ng mahalagang dugo, gaya ng sa isang walang tudungis at walang batik na kordero, ang kay Kristo. Dahil sa pantubos, pwede tayong mapalaya sa kasalanan at kamatayan na nagpapahirap sa atin. Talagang napakalaki ng utang na loob natin kay Jehovah dahil pinalaya niya tayo. Nagpapasalamat din tayo kay Jesus kasi namatay siya para sa atin. Tanong sa 15 at 16, sa Biblia, saan tumutukoy ang salitang pagpapalaya? Brother Daulong. Sinasabi ng Biblia na ang pagpapalaya ay tumutukoy sa pagpapawalang sala dahil sa ibinayad na pantubos. Maraming salamat. So kung nabayaran mo na yung utang mo, ano ibig sabihin nun? Ano? Pwedeng itaas yung kamay. No, malaya ka na. No, malaya ka na sa pagkakautang. Wala ka ng utang. No, wala ka nang iisipin pa. No, so kasi nabayaran na. Ngayon, ano ang nararamdaman mo dahil binigyan ka ng pagkakataong makalaya? Sister Vasquez, Lilia. Lubos nga po akong nagpapasalamat doon sa regalong ibinigay ng Diyos na Jehovah na pantubos. Dahil doon sa pantubos na yun, mapapalaya ako sa aking kasalanan, gayon din sa kamatayan na nagpapahirap sa ating lahat. Lubos din ako nagpapasalamat kay Jesus kasi ibinigay niya yung kanyang buhay alang-alang sa ating lahat. Kaya naman, napakalaki ng aking utang na loob sa mag-amang ito. Maraming salamat. Ulitin natin, kanino tayo dapat maging mapagpasalamat? Sister Calso. Sa Diyos na Jehovah. Maraming salamat. Meron pa. Sister Magallanes.
Both po si Jehovah at kay Jesus po. Yan. Hindi lang kay Jesus, gaya ng ginagawa ng sanlibutan sa ngayon na talagang ang focus ay kay Jesus. Kaya mabubuhay na siya bukas. No, pero hindi ganun. Hindi nila nakita kung sino yung nagsugo kay Jesus para matubos ang ating kasalanan. Brother Calso. Halimbawa, nalulunod ako, no? Initsahan mo ako ng salbabida. Humawak ako sa salbabida, hindi ako nalunod. Ano? Magpapasalamat ba ako sa salbabida lang? Hindi. Maging yung nagpadala, maging ikaw ang papasalamat ako sa iyo. Sa katulad na paraan, si Jesus ang pinakasalbabida natin. So, doon lang nag-focus ang mga ibang relihiyon sa salbabida lang. Nakalimutan na nila yun nagpadala ng salbabida. Yan. Pakaganda ilustrasyon. Simple lang, no? Tingnan natin kung ano ang nangyari noong ibinigay ni Jesus ang kanyang buhay sa atin at napalaya tayo sa ating mga kasalanan. Para po 17 at 18. Sinasabi ng Biblia na ipinahayag na matuwid ni Jehovah ang mga lingkod niya. Ibig sabihin, hindi na niya tayo sisingilin sa mga kasalanan natin. Hindi naman ibig sabihin ito na nilalabag ni Jehovah ang pamantayan niya ng katarungan. Hindi na tayo ipinahayag na matuwid dahil sa mga nagawa natin o dahil kinukonsinti niya tayo. Pinatawad niya tayo at ipinahayag na matuwid dahil nanampalataya tayo sa ginawa niya at ng kanyang anak para matubos tayo. Ano ang mga naging posible dahil ipinahayag tayo ng matuwid? May mga napiling mamamahalang kasama ni Jesus sa langit at naging mga anak ng Diyos. Pinatawad na ang mga kasalanan nila. Binura iyon ni Jehovah na para bang hindi na sila nagkasala. Kaya pwede na silang maging bahagi ng kaharian. Ang iba naman na ipinahayag na matuwid ay titira dito sa lupa magpakailanman. Pinatawad na nila ni Jehovah ang mga kasalanan nila at naging mga kaibigan niya sila. Kasama diyan ang makalaking pulutong na makaliligtas sa Armageddon. Ang grupong ito ay may pagkakataong hindi na mamamatay. Ang mga namatay na matuwid at di matuwid ay bubuhayin muli. Pagkatapos, lahat ng masunuring mga lingkod ni Jehovah sa lupa ay magkakaroon ng maluwalhating kalayaan bilang mga anak ng Diyos. Gustong-gusto nating dumating ang panahon na magiging perpekto na tayong mga anak ni Jehovah. Tanong sa 17 at 18, letter A, ano ang ibig sabihin ng ekspresyong maipahayag na matuwid? Sister Oliva. Ibig sabihin po ay nagkakaroon tayo ng malinis na katayuan sa harap ng Diyos na Jehovah na para bang yung record natin ay na wipe clean. Kaya pwede talaga tayong ituring ng Diyos na Jehovah bilang kanyang kapamilya. Ayan. Kumbaga, meron kang resibo. Fully paid. Yan. So, napakaganda nun, no? Pag na-receive mo yun, baka masayang-masaya ka. Lagi mong tinitignan, Brother Luistro. Sabi doon sa English, mawawala yung criminal record natin. So, sa batas ng tao, yung criminal record mo, nandun pa rin, kahit lumaya ka na. Pero sa batas ni Jehovah, as if parang hindi ka nagkasala. Talagang hindi ka naging kriminal. Kaya pinapakita doon na talagang pag tinuring ka na ni Jehovah matuwid, kinalimutan na niya lahat na nagkasala ka, at binanggit nga rito, napakaganda nung mangyayari sa iyo sa hinaharap. Yan. So, kumbaga expunged, wala na talaga, nabura sa history. Brother Oliva. Doon sa templo kanina, yung mismong hadlang, yung kortina between most holy at saka holy. Kumbaga, yung kortina na yon, pinunit na, tinanggal na. Kaya yung relasyon natin, wala nang gap, kundi pwede na tayong magkaroon ng malapit na kaugnayan sa Kanya. Yun. So kung titignan nyo yung Day of Atonement, minsan lang pumapasok doon. Once a year lang. Ang nakakapasok pa, yung high priest. Siya lang ang pwede. Pero ngayon dahil punit na, dahil sa kaayos ang ginawa ni Jehovah, pwede na tayo magkaroon ng magandang kaugnayan. Maraming salamat sa magandang punto. Brother Oliva. Brother Umali. Iba pang punto. Maganda rin yung point sa paragraph. Hindi naman nilalabag ni Jehovah yung sarili niyang katarungan. Sa kabaliktaran, makatarungan pa nga siya eh. Kasi nadamay lang naman tayo eh. Hindi naman tayo nagkasala. Tsaka ikalawa, maalala natin, si Jesus naging pantubos sa marami, hindi sa lahat. Kasi ang point doon sa Galatia 2:16, ang makakakuha lang na pakinabang ng pantubos, yung mananampalataya at susunod sa Kanya. Kaya hindi lahat talaga makikinabang sa pantubos. Maraming salamat. So, ibig sabihin ba nun, kapag nagkasala tayo ngayon, matwid pa rin tayo? Kasi naipahayag na tayong matwid eh.
bilang paglilinaw o pagdidiin. Brother Belmonte. Hindi po natin pwedeng gawing lisensya yung pantubos para paulit po na magkasala. Ang totoong pananampalataya po, may gawa. Yan. So kailangan nating ayusin, no? Kailangan nating humingi ng tawad. Sister CK. Sa regalong pantubos na yon, kapag tayo ay nagkasala ngayon, matutulungan tayo ng pantubos na yun na mapatawad ni Jehovah. Lalo na kung pinagsisisihan natin yung nagawa nating kasalanan. Maraming salamat. Letter B, ano ang mga bagay na naging posible dahil ipinahayag tayong matuwid? Sister Barce. Pinatawad na o binura pa ng Diyos na Jehova ang mga kasalanan na sabi nga parang walang kasalanang nagawa ang mga ito, na ito ay sa mga makalangit na pag-asa ang tinutukoy dito. Ang mga makakasama ni Jesus na mag-aari sa langit. At ang iba pang makikinabang sa pagpapatawad na ito ay yung ibang mga matuwid na titira dito sa lupa magpakailanman. Sila yung malanging pulutong na makakaligtas sa Armageddon. Maraming salamat. Meron pa. Brother Calso. Dalawang ipinahayag na matuwid dito, no? Dalawang grupo. Isang grupo yung may makalangit na pag-asa at isang grupo yung makalupa. Ngayon, yung isang grupo ipinahayag na matuwid bilang anak ng Diyos. Ano, yun yung makakasama ni Jesus na mag-aari sa loob ng 1,000 taon, yung 144,000. Yung ipinahayag na matuwid naman bilang kaibigan ng Diyos, ayun, para sa may makalupang pag-asa tayo yon. Yun. Magiging pati yung mga namatay na minamahal, yun, magiging bahagi sila noong ibinigay ni Jesus na pantubos. Maaaring magkaroon sila ng pribilehyo na mabuhay muli sa hinaharap. Kasi magkakaroon ng pagkabuhay muli ng matuwid at ng di matuwid. Para po 19 tayo. Kagaya tayo ng dati na lalaking binanggit sa pasimula, na naiwala ang lahat at nagmana ng malaking utang na hindi niya kailanman mababayaran. Buti na lang, tinulungan tayo ni Jehovah. Nagbago ang kalagayan natin dahil sa kaayusan at ng pagbabayad sala at sa pantubos. Dahil sa pananampalataya natin kay Jesucristo, pwede tayong mapalaya sa kasalanan at kamatayan. Napapatawad din ni Jehovah ang mga kasalanan natin at binura iyon na para bang hindi iyon nangyari. Higit sa lahat, nagkaroon tayo ng pagkakataong maging malapit sa Ama natin sa langit, si Jehovah. Tanong sa 19, paano gumanda ang sitwasyon natin dahil sa ginawa ni Jehovah at ni Jesus? Maaari rin daw tingnan yung kahon na ang pagpapatawad ni Jehovah. Kanina hopeless ni. Wala na tayong magagawa. Saganang sa ating sarili, wala na talaga. Paanong nagkaroon ng plot twist? Yung Sister Calso. Pwede na nga po tayong mapalaya sa kasalanan at kamatayan dahil sa posible na tayong patawarin ng Diyos na Jehovah kapag tayo ay nagkasala sa Kanya. At ang pinaka-importante sa lahat, pwede na nga tayo magkaroon ng close relationship sa Diyos na Jehovah muli. Maraming salamat. Ano yung mga isinagawa ni Jehovah dyan? Doon sa pagpapatawad ni Jehovah na kahon? Para sa atin, pwedeng banggitin ninyo ang ilan? May 5 punto dyan. Brother Vasquez, Nolan. Una yung pakipagkasundo. Ang gusto ni Jehovah na ibalik yung mabuting kaugnayan natin sa Kanya mismo. Maraming salamat. Iba pang punto. Sister Kay Magallanes. Pagbabayad sala o pag-alay ng pampalubag loob po, ito yung kaayusang ginawa ni Jehovah para mabayaran at mapatawad ang mga kasalanan ng mga tao. Thank you. Number 3, doon tayo sa likod. Sister Jana at Amosa. Pantubos, ang halagang ginamit para sa pagbabayad sala at pag-aalay ng pampalubag loob ang dugo ni Jesus po. Dahil dito, ano yung nangyari? Kasunod. Yung ika-4.
Si Bart. Pagpapalaya po, resulta ng pagbabayad sala, hindi na tayo sisingilin sa mga kasalanan natin. At yung huli, dahil nabayaran na yung kasalanan, doon po tayo sa likod, katabi ni Sister Atamosa. Maipahayag na matuwid. Isa pang resulta ang pagbabayad sala. Binura ang mga kasalanan natin na para bang hindi iyon nangyari. Yun. Nawala yung kasalanan, nabura. Hindi itinago at i-file sa filing cabinet. No? Hindi ganun, hindi ni-record. Natanggal talaga yung record. As if walang nangyari. Ganun kagaling yung pag-ibig ni Jehovah. Tingnan natin yung tatalakayin susunod na artikulo. Huling para po tayo. Habang pinag-iisipan natin ang ginawa ni Jehovah at ni Jesus para sa atin, talagang nag-uumapaw ang puso natin sa pasasalamat. Kung walang tulong nila, wala tayong pag-asa. Sa susunod na artikulo, tatalakayin naman natin ang mga ilustrasyon sa Biblia na nagpapakita kung paano tayo personal na nakikinabang sa pantubos. Maraming salamat, Brother Libres, sa pagtulong sa amin sa pagbabasa. Sa para po 20, anong tatalakayin sa susunod na artikulo? Dito tayo sa harap. Kay Abby. Tatalakayin naman natin ang mga ilustrasyon sa Biblia na nagpapakita kung paano tayo personal na nakikinabang sa pantubos. Maraming salamat. So may kinalaman sa ilustrasyon. So ito yan yung pangalawang artikulo may kinalaman sa pagpapatawad na ating tatalakayin. Tingnan natin kung ano yung maalala natin doon sa mga repasong tanong. Ano ang sagot mo? Bakit gusto ni Jehovah na patawarin ang mga kasalanan natin? Dito tayo sa harap. Gusto po ni Jehovah na patawarin yung kasalanan po natin kasi po hindi lang po dahil po mahal, hindi lang po dahil po gusto po niyang patawarin tayo. Pinapatawad po niya tayo kasi po gusto po niyang pagsisihan po ng mga kasalanan po natin at mahal po niya tayo. Yun. Dahil sa kanyang pag-ibig. Maraming salamat, Brother Punayo. Yung pangalawang tanong, ano ang basehan ni Jehovah para patawarin ang mga kasalanan natin? Brother Belmonte. Yung basehan po ni Jehovah, yun po yung haing pantubos na sinakripisyo po ni Jesus yung buhay niya. At hindi po yun dahil sa mga kasipagan natin o sa mga sarili nating nagagawa o dahil kinukonsinti tayo ni Jehovah, kundi po sa pananampalataya na sa ginawa ni Jehovah at ni Jesus para po sa atin. Maraming salamat. Iba pang punto, Brother Umali? At kaya siya tinawag na basihan. Ibig sabihin, may criteria o may checklist. Babalikan natin yung paragraph 11, tatlo yun. Una, perpekto. Ikalawa, may pagkakataong mabuhay ng forever. Tapos ikatlo, handang ibigay yung buhay niya bilang kapalit. Yun. At na-check lahat ni Jesus yung bagay na yun. Ano ang mga pakinabang natin dahil nagpapatawad si Jehovah? Sister Masangkay. Ang pakinabang natin sa pagpapatawad ng Diyos na Jehovah ay nagkaroon po tayo ng malapit na ugnayan sa Kanya at kailangan po natin na magpasalamat sa Diyos na Jehovah at kay Jesus at nagkaroon din po tayo ng pag-asa na mabuhay sa isang paraisong lupa. Yun. Nabuksan na uli yung ating kaugnayan na dati parang waring magkaaway na pamilya. No, dahil naipagkasundo, gumawa ng kaayusan, nabayaran yung kailangan bayaran, naging maayos ang lahat. Kumbaga, parang walang nangyari. So, ganun na ganun ang ginawa ni Jehovah para sa atin. Naalala ninyo yung kabataan kanina na hopeless dahil sa utang na ibinigay ng kanyang magulang? May isang tumubos ng kasalanan niya. Siguro, ganun kung maisip ninyo yung relief na naramdaman ng kabataang iyon, nung maramdaman niya yon. Ganun na ganun yung dapat nating maramdaman sa ibinigay ito ni Jehovah at ni Jesus para sa atin. Oo, mas maa-appreciate natin ng higit kung nakikita natin kung ano yung ginagawa ni Jehovah, mga hakbang para mapalapit tayo sa Kanya. At tiyak, gugustuhin nating masuklian iyon sa pamagitan na ating mga gawa. Sa susunod na linggo, mga kapatid, ay tatalakayin natin yung may kinalaman sa ilustrasyon na tutulong sa atin kung paano tayo personal na makikinabang sa pantubos.
Sarahan natin ang pag-aaral na ito o ang ating pagpupulong sa pamagitan ng isang angkop na awitin. Ang pamagat, Purihin si Jehovah na ating Diyos. Awit number 10 ito, hango sa awit 145:12. At pagkatapos ay hilingan natin si Brother Cal para sa pansarang panalangin.